Ang pamana ng hari ng komedya, buhay, pag-ibig, at iniwan ni Dolphy. Hindi matatawaran ang naging kontribusyon ng tinaguriang King of Comedy na si Dolphy sa industriya ng aliwan sa Pilipinas. Mula sa simpleng pinagmulan, umangat siya bilang isa sa pinakamahalagang personalidad sa kasaysayan ng showbiz, iniwan hindi lamang ang kayamanan kundi isang makulay at makabuluhang buhay. Mula sa hirap patungong kasikatan. Bago niya nakamit ang tagumpay, dumaan si Dolphy sa matinding hirap. Lumaki siya sa simpleng pamilya at napilitang huminto sa pag-aaral upang tumulong sa kabuhayan. Naging construction worker at sumubok sa iba't ibang trabaho bago tuluyang mapasok ang mundo ng showbiz. Sa kanyang pagsisimula bilang extra sa pelikula, unti-unti niyang nakuha ang atensyon ng publiko dahil sa kanyang natural na husay sa pagpapatawa. Hanggang sa siya ay naging isa sa pinakasikat at pinakamamahal na komedyante sa bansa. Pag-ibig at pamilya, mga ina ng kanyang mga anak. Sa kanyang personal na buhay, naging bukas si Dolphy sa katotohanang mayroon siyang malaking pamilya, 18 anak mula sa iba't ibang relasyon. Kabilang ang ilang non-showbiz partners at kilalang personalidad. Pinakamatagal at pinakatanyag sa kanyang mga naging karelasyon ay si Shasha Padilla, na nakasama niya sa loob ng 23 taon hanggang sa kanyang pagpanaw. Kabilang sa kanyang mga anak na sumunod sa kanyang yapak sa industriya ay sina Eric Quezon, Epi Quezon, Vandolph Quezon. Sa kabila ng komplikadong istruktura ng kanilang pamilya, kilala si Dolphy bilang isang mapagmahal at mapagbigay na ama na nagsikap mapanatili ang pagkakaisa ng kanyang mga anak. Makukulay na proyekto sa telebisyon at pelikula. Hindi matatawaran ang lawak ng naiambag ni Dolphy sa pelikula at telebisyon. Ilan sa kanyang pinakatumatak na proyekto ay ang John and Marcia, isa sa pinakasikat na sitcom sa kasaysayan ng Philippine TV, kung saan ginampanan niya ang karakter ni John Puruntong. Home Along the Riles, isang palabas na sumasalamin sa buhay ng karaniwang Pilipino na may halong katatawanan at aral. Ang Tatay Kong Nanay, isang pelikulang may puso, kung saan pinakita niya ang lalim ng kanyang pag-arte bukod sa pagpapatawa. Sa loob ng ilang dekada, naging bahagi si Dolphy ng daan-daang pelikula at palabas, patunay ng kanyang dedikasyon at pagmamahal sa kanyang craft. Isang pamana na hindi matutumbasan. Higit pa sa kayamanan at ari-arian, ang tunay na iniwan ni Dolphy ay ang kanyang pangalan, respeto, at inspirasyon sa industriya. Ang kanyang mga anak ay hindi lamang tagapagmana ng kanyang yaman, kundi tagapagpatuloy rin ng kanyang legacy. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin ang alaala ng Comedy King, sa bawat halakhak, sa bawat eksena, at sa bawat pusong kanyang napasaya. Si Dolphy ay hindi lamang isang alamat, isa siyang simbolo ng tunay na Pilipinong kayang magpatawa kahit sa gitna ng hirap ng buhay. Ang pamana ng hari ng komedya, saan napunta ang kayamanan ni Dolphy? Hindi lamang tawa at alaala ang iniwan ng tinaguriang King of Comedy na si Dolphy, kundi isang napakalaking pamana na pinaghati-hatian ng kanyang pamilya matapos ang kanyang pagpanaw noong 2012. Ayon sa mga ulat, tinatayang umaabot sa humigit kumulang 600 na milyong piso ang kabuuang halaga ng kanyang ari-arian, kabilang ang mga lupa, negosyo, at iba pang investments. Ngunit higit pa sa halaga ng pera, naging mahalaga ang maayos na paghahati at pamamahala nito upang mapanatili ang pagkakaisa ng kanyang 18 anak. Paano hinati ang kayamanan? Sa ilalim ng batas, may kakaibang sitwasyon sa pamilya Quezon. Tanging si Nicole Quezon, ang adopted daughter ni Dolphy at Shasha Padilla, ang kinikilalang legitimate child, kaya siya sana ang may karapatan sa 50% ng buong estate. Ngunit sa isang emosyonal na desisyon, ibinahagi ni Eric Quezon na kusang loob na nag-waive si Nicole ng kanyang malaking bahagi upang ito ay mapaghati-hatian nilang magkakapatid. Ayon kay Eric, pumayag si Nicole dahil sa pagmamahal niya sa pamilya at paggalang sa kagustuhan ng kanilang ama. Dahil dito, naging mas patas ang distribusyon ng kayamanan sa lahat ng anak ni Dolphy, isang bagay na ayon kay Eric ay malinaw na habilin ng kanilang ama, pantay-pantay ang lahat ng anak. Sino ang namahala sa kayamanan? Bago pa man pumanaw si Dolphy, pinagkatiwala na niya ang pamamahala ng kanyang ari-arian kina Eric Quezon, Shasha Padilla. Bilang co-executors ng kanyang last will, sila ang nang-asiwa sa pagbabayad ng utang, buwis, at tamang distribusyon ng mga ari-arian. Ayon kay Eric, tila siya ang naging haligi ng pamilya matapos ang pagpanaw ng kanilang ama,
Parang siya na rin ang naging tatay ng kanyang 17 kapatid. Ano na ang ginagawa ng mga anak sa kanilang mana? Sa halip na gastusin lamang ang kanilang minana, pinili ng pamilya Quezon na palaguin at buhayin ang legacy ni Dolphy. Mga negosyo at brand. Fidel's Bake Shop, isang bakery na nagbibigay kita sa pamilya. Fidel's Banayad Whiskey, inspirasyon mula sa iconic scene ni Dolphy. Real estate projects. Dolphyville Estate sa Batangas, na may planong museum na Dolphy Manor. Continuous income. May ilang anak, tulad ni Epi Quezon, na patuloy pa ring tumatanggap ng allowance mula sa estate, patunay na aktibo pa rin ang kita nito hanggang ngayon. Pamamahala ng ari-arian. May mga pagkakataon ding ibinebenta ang ilang properties upang maayos na maipamahagi ang kita sa mga tagapagmana. Pamana na higit sa kayamanan. Sa kabila ng komplikadong hatian at dami ng tagapagmana, nanatiling buo ang pamilya Quezon, isang bagay na maituturing na pinakamahalagang iniwan ni Dolphy. Ang kanyang kayamanan ay hindi lamang nasukat sa milyon-milyong piso, kundi sa pagkakaisa, respeto, at pagmamahala ng kanyang mga anak. Sa huli, ang tunay na mana ng Comedy King ay hindi lamang ang kanyang ari-arian, kundi ang pamilyang marunong magbahaginan at magpahalaga sa isa't isa. Huling yugto ng alaala, ang pakiusap ni Eric at ang pagbabalik ni Epi sa Dolphy Theater. Sa loob ng maraming dekada, ang Dolphy Theater ay hindi lamang isang entablado, isa itong tahanan ng kasaysayan, alaala, at buhay ng hari ng komedya na si Dolphy. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti ring nahaharap sa pamamaalam ang lugar na minsang pinuno ng tawanan at palakpakan. Pakiusap ng isang anak. Para kay Eric Quezon, hindi basta gusali ang Dolphy Theater, ito ay bahagi ng kanilang pamilya. Nang lumabas ang balitang kasama ito sa mga istrukturang i-demolish matapos maibenta ang bahagi ng ABS-CBN compound, hindi niya maitago ang lungkot. Ayon sa kanya, napakaraming mahalagang alaala ang naiwan sa loob ng teatro, mula sa kanyang mga proyekto, hanggang sa isa sa pinakamabigat na sandali ng kanilang buhay. Ibinahagi niya na dito rin dinala ang labi ng kanyang ama bago ito tuluyang inihatid sa huling hantungan. Sayang naman, ani Eric, isang simpleng pahayag. Ngunit punong-puno ng damdamin. Para sa kanya, ang pagkawala ng teatro ay hindi lamang pagkawala ng isang lugar, kundi ng isang bahagi ng kasaysayan ng kanyang ama at ng buong industriya. Sa kabila nito, batid niyang wala na silang magagawa, sapagkat bahagi ito ng mas malaking plano ng redevelopment ng lugar. Isang tahimik na pamamaalam. Samantala, sa gitna ng balitang ito, pinili naman ni Epi Quezon na balikan ang teatro marahil sa huling pagkakataon. Sa kanyang emosyonal na pagbisita, inalala niya ang mga panahong ang entablado ay buhay na buhay, punong-puno ng produksyon, tawanan, at pagmamahal ng mga tao sa kanyang ama. Ayon sa kanya, ginawa niya ang pagbisitang yun dahil alam niyang maaaring yun na ang huli bago tuluyang maglaho ang teatro. Nagpasalamat din siya sa ABS-CBN sa pagbibigay pugay sa alaala ng kanilang ama sa pamamagitan ng pagpapangalan ng teatro rito. Isang entablado ng kasaysayan, ang Dolphy Theater, na ipinangalan sa Comedy King noong kanyang ika-80 kaarawan, ay naging saksi sa napakaraming mahahalagang kaganapan, mula sa malalaking programa, awards night, hanggang sa personal na yugto ng buhay ng pamilya Quezon. Hindi lamang ito bahagi ng karera ni Dolphy, kundi pati ng kanyang mga anak, isang lugar kung saan nagsama ang propesyon at personal na alaala. Pamamaalam na may pasasalamat. Sa huli, ang kwento ng Dolphy Theater ay kwento rin ng isang pamilya, ng isang amang nagpasaya sa buong bansa. At ng mga anak na patuloy na pinapahalagahan ang kanyang iniwang pamana. Maaaring mawala ang gusali, ngunit hindi kailanman mabubura ang mga alaala na nabuo sa loob nito. Sa bawat hakbang ni Eric na pilit pinipigil ang lungkot, at sa bawat sulyap ni Epi sa entablado ng kahapon, malinaw ang isang bagay, ang Dolphy Theater ay hindi lamang mawawala, ito ay mananatili sa puso ng bawat Pilipinong minsang natawa at naantig ng hari ng komedya.